Ang pag-uusapan natin sa ngayon ito naman pong ating nakuhang paper nautilus noon. Nakuha ko ito sa isang beach din na ginawang kasabay na dekorasyon sa isang hanging plants. Sa pagtatanong ko sa kanya sa napagala sa kanyang kaalaman isang plastic daw na binahaya ng isang pugita. So wala po rin po tayong alam noon, kaya ni-research ko. Yun pala, ang mga ganito ay isang paper nautilus. Yun ang pagbasa ko, ewan sa iba, pero makita niyo yung spelling dito paglabas ko, pag ano ko mamaya sa title. Yun ang napag-alaman ko, na yun pala talaga ang namumuhay dito. Yung ano din na yun ang gumawa ng bahay niya mismo, na para talaga siyang isang pugita. Kaya nung makita niya na medyo nagandahan ako sa kanyang collection, bali regalo na rin niya sa akin sa aming pagkakakilala, ito ibinigay niya ito. Paper nautilus po ang tawag dito. Kaya kayo, pag napunta kayo sa isang mga beach ganon, mamasyal kayo sa mga bahay-bahay. Mababait po ang mga tao na nakatira sa mga malalapit na mga beach resort. Sila po ang may mga hawak na mga ganitong shell na hindi na po makikita sa ngayon. Matagal na rin po daw kasi ito. Sa akala talaga nila plastic lang talaga ito, pero may buhay pala talaga ito noon. May gumawa dito na tinatawag na paper nautilus. Puting puti po, ayan, shiny po ang kanyang pagkaputi, di tulad ng kuko, maitim ang kuko ko. Yan po ang paper nautilus, na kung sakali mapunta kayo ng beach, ganun lang ang gawin. Yun ang magandang paraan ng pagkukoleksyon ng shell sa ngayon, kasi wala na tayong makikitang ganito sa ngayon. Kung meron man, ilang buwan, ilang taon pa kung sa dagat hahanapin. Dagat nga, pero nasa bahay na. Yung may buhay pa, yung may laman, mahirap na yun. Pati yung ano ng usa, koleksyon ko din yan nung napasyal ako sa Jazz. Yan, talagang maputing maputi, maganda ito, lalo na sa personal. Wag nyo nang tingnan ang kuko.